po ay God's love. Yan po. Dito po natin malalaman kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kung paano ang Diyos nagbibigay sa atin ang pangangailangan natin. Sige po. Bago tayo mag-umpisa ng God's love, alamin muna natin pinaka masarap pakinggan. Love. What is love? Sino po ba dito mga na-in-love? Baka walang na-in-love ba? Na-in-love, minahal. O yan. Nagmahal. Nagmahal. Anong pakiramdam? Masaya. Masaya. Masaya ba magmahal? Amen. Masaya bang minamahal? Yes. Okay. Next. Ayan. Sabi, love is an intense, deep affection for another person. Love also means to feel this intense affection for someone. Love can also refer to a strong like for something or like something a lot. Hindi lang po pala pang tao ang love. Tsaka yung pagmamahalin daw po, minsan, ina-apply natin yan sa ibang bagay. Kagaya yung mga gamit, yung mga kotse. Yan yung mga anong material na meron tayo. Pero madalas po ginagamit natin yan sa kapwa natin tao. Okay po, next po na. Yan! Human love. Tayo lang po ang makakasagot na ito. What is human love? Yan. May kanya-kanya po tayong pagkatao, may kanya-kanya po tayong binigyan ng buhay ng Panginoon. Iba-iba po ang pagdadaanan natin, kaya alam po natin sa isa sa atin kung gaano tayo nagmamahal. Yan. Unang-una po, true love. Sino po rito nakaramdam ng tunay na pag-ibig? Yan. Nakaramdam yun, si brother. Sino pa? Yan. Sino ba ano yung mga asawa nyo? Yan. True love. Puppy love. Wala. True love muna tayo. Ang Panginoon ay ang true love. God is love. Ba? Ang pag-ibig daw ay ang Panginoon. Ang tao, meron din niyang true love. Ito yung tao na pinaka-iniingatan niya. Pinaka-minamahal niya. Yan. Next po is conditional love. May kapalit or kailangan lang. Naranasan niyo na ba ito, mga kapatid? Madami ha. Parang naramdam yung oo ha. Masakit, di ba? Ayan. Minahal ka lang kasi may kailangan. Parang teleserye lang yun ha. Parang kitang pamagat na. Meron pong ganyan nangyayari sa buhay natin na we are taken for Granted. yan. Kaya minamahalan tayo kasi may kailangan. Pero hindi naman talaga yun yung intention ng tao yun para sa atin. Masakit, pero hindi natin alam. Sa kanya, okay yun kasi may nakukuha siyang benepisyo. Next po tayo. Selfish love. Makasarili. Sino po ba dito yung naging makasarili na? Yan, limited love. Limitado lang. Or pili lang. Dito po sa atin ba may pinipili lang kayong mahalin na tao? Meron? Mahal mo lang yung pamilya mo. Hanggang doon lang yung ano mo, yung pagmamahal mo, yung mga kapitbahay mo, yung ibang nalo, wala ka lang pakialam dyan. Friends ko lang yan eh. Pero yung mahal mo lang yung nasa circle ng pamilya mo. Mahal mo lang din yung kaibigan mo, wala ka lang pakialam sa pamilya mo. May ganun, di ba? Sa ating sitwasyon sa buhay, may ganun talaga. Minsan, mas matimbang pamahalin ng mga kaibigan kasi hindi niya nararamdaman yung pagmamahal sa kanyang pamilya. Sabi ko nga po sa inyo, itong mga tanong na to, kayo lang po ang makakasagot sa bawat sarili po ninyo. Next po. Temporal love. Lumilipas or may hangganan. Ang tao, pag yan po ay napuno, kahit mahal niya na yung isang tao, bibitaw at bibitaw po yan. Amen? Kasi po, wala pong gusto na lagi nasasaktan. Sino po ba rito ang martir? San Lorenzo. San Lorenzo nag-alay ng kanyang kahit ilang beses siyang mamatay, iaalay niya sa Panginoon. Tayo kaya, tusukin nga lang tayo ng injection, umaaray ka tayo. Di ba? Agad ka nga lang ng lagtog, kateng-katega na. Sa tingin, paulit-ulit gawin sa'yo, kaya mo iaalay sa Panginoon yung buhay mo.
Next. Yan. Pag-ibig at emosyon. Kasama po sa pag-ibig, nakakaramdam tayo ng emosyon. Pag tayo po nagmamahal, tayo po ay masaya ang emosyon. Pag nagmamahal tayo, tayo ay masaya. Pag nag-away kayo ng mag-asawa, o nag-away kayo ng jowa mo, kayo ay galit. Medyo hindi kayo nagkapalagayan ng loob mag-asawa. Medyo, alam niyo na, kailangan distansya muna. Baka mamaya magbakayan kayo, mauwi sa hindi magandang pangyayari. Yan. Meron pa, siyempre, naghiwalay na kayo eh. Malungkot ka. Kasi hindi mo matitiis yung asawa mo o yung partner mo na hindi mo nakikita. Parang yung Panginoon, di ba? Malungkot tayo pag hindi natin siya nararamdaman sa buhay natin. Meron pa, takot. Kaya, ang pag-ibig din po ay nakakatakot. Alam niyo po yung mga sa balita, yung mga obsessed. Sobrang obsessed sa kanyang minamahal, selosa, pinapatay niya. Hindi niya, pag tinanong siya, bakit mo nagawa? Love of passion. Pag ko ginawa, hindi ko na po kasi sadya kasi mahal na mahal ko po yung tao to eh. Kaya nagawa ko po yung bagay na kasi may nalaman ako. Nagawa niyo sa bugso ng kanyang damdamin kasi mahal nga niya yung tao eh. Ayaw niyang iwan, ayaw niya mapunta sa iba. Kaya gagawa ng tao yung ganun bagay. Kahit pumatay, ayaw man lang natin kasi may emosyon talaga tayo. Yan. Sunod po. Ngayon naman po mga kapatid, magpilay naman po tayo sa sarili natin. Naisip na natin kanina kung gaano natin nakilala ang bawat isa sa atin. Ngayon naman, gusto mo, isipin po natin, kilala mo ba ang Diyos? Yan. Sige po, tanongin niyo sa sarili niyo kung gaano niyo kakilala ang Panginoong Diyos. Sino po dito ang nagsisimba tuwing linggo? Yan, tuwing linggo. Sino po nagsisimba tuwing birthday? Sino po nagsisimba tuwing mahal na araw, pagkabuhay? Gumigising na madaling araw para sumalubong. Yun eh. Sino po kumukumpleto ng simbang gabi? Ayun pagsalita. Pero sino po dito ang nagdadasal araw-araw? Yan. Wala po sa atin? Lahat po tayo nagdadasal araw-araw. Una, dahil gusto natin ng blessing. Alam naman natin sa buhay natin, minsan, wala tayong makapitan bawat isa sa atin. Kaya tanging Panginoon lang ang ating nalalapitan. Minsan, pagpasaya pa tayo, naalala niyo ang Diyos. Naalala? Good. Minsan kasi pag talagang hype na hype ka na sa buhay mo, masaya ka lang, hindi mo na naalala ang Panginoon. Eh. Madalas po yan sa atin. Kahit sabihin po natin, naaalala natin ang Panginoon. Pero mas madalas po tayo nakakalimot. Amen? Pero, dahil nga mahal na mahal tayo ng Panginoon, gumagawa siya ng paraan para maalala natin siya. Ayan. Ang Panginoon po ay ang ating Alpha at Omega. Simula at katapusan. Paano po sinabi ko simula at katapusan? Lahat, tingnan niyo yung paligid niyo. Lahat po nang nakikita niyo ngayon, likha po yan ng Panginoon. Diba? Likha ng tao yan. Masasabi niyo likha ng tao yan. Pero yung karunungan na yan, bago niya likha ng tao yan, nanggaling sa Panginoon. Alam niyo po yung kwento ng Genesis? Doon po niyo mababasa kung paano na ang paglikha sa atin ng Panginoon. Simula sa nakikita niyo sa kalawakan, masyadong malawak ang nilikha ng ating Panginoon. Sa simpleng bagay, nakikita niyo po yung mga sa paligid natin, ang lawak ng dagat, itong mundo po natin ito, nilikha ng Panginoon. Siya lang po ang may kakayanan na pag pitik na kanyang kamay, gusto niya tanggalin lahat yan, magagawa po ng Panginoon. Kaya po siya ang Alpha at ang Omega. Ang una at ang wakas. Sunod po. Yan. Ang Panginoon po ay ang omnipotent, makapangyarihan sa lahat. Ang Panginoon po, lahat ng authority nasa Panginoon. Kung gugustuhin niya tayong mabuhay
ng mas mas matagal pang panahon, loloobin niya. Pag alam ng Panginoon may hangganan ng lahat, sa Kanya lang po lahat pupunta yan. Bro. Yan. Ang Panginoon ay ang omnipresent. Malaki ang mundo. Iba-iba ang oras natin dito. Pero ang pagdadasal ng mga tao, nandoon lagi ang Panginoon. Kasi ang Panginoon po, hindi po yan nasasakop ng panahon at oras. Kung ano yung Panginoon na nakilala natin noon, hanggang ngayon siya pa rin yan. Sa dako ng parte ng mundo, nandoon ang Panginoon. Kahit nga dito magdasal kayo dito, magdasal kayo sa Quiapo, magdasal kayo sa Baclaran, iisa lang po yung nagdadasalan natin, ang ating Panginoon. Kahit sa kwarto nyo, magdasal kayo. Diba? Ang Panginoon po ay kahit saan nandoon dyan. Nakikinig po sa atin yan. Kahit ngayong oras na to, kasama natin ang Panginoon. Check nyo. Next. Yan. God's love. Dito na po natin papalalimin palalo kung bakit tayo minahal lalo ng Panginoon. Sige po. Yan. Unconditional. Walang kondisyon or walang kapalit. Tama po ba? Mahal tayo ng Panginoon kahit tayo ay makasalanan. Amen? Mahal tayo ng Panginoon kahit tayo ay hindi nagsisisi sa ating mga ginawang kasalanan. Amen? Mahal tayo ng Panginoon kahit hindi tayo nakakaalala sa Kanya. Mahal tayo ng Panginoon kung mabuti ka man o masama ka. Amen? Kung ano man itsura mo, wala pong nilikhang pangit ang Panginoon, ha? Nilikha ka lang ng jeans ng magulang mo, pero hindi ka pangit. Sa mata ng Panginoon, lahat po tayo pantay-pantay. Sa mata lang ng tao talaga ang judgmental. Amen? Yan. Kanina, ang tao ay selfish. Ngayon naman, ang Panginoon ay selfless. Hindi makasarili ang Panginoon. Alam niyo bakit? Tignan niyo po yung mga sarili niyo. Anong meron po tayo ngayon? Buhay, hindi po ba? Sabi nga natin pa, huminga tayo. Inhale, exhale, tinatawag natin ang Panginoon. Binibigyan sa atin ng Panginoon ng pangangailangan natin. Ultimo nga yung mga maya dyan sa labas kumakain sila. Nang hindi nila kailangan ng problema. Tayo pa kaya nalilikha ng Panginoon. Next po. Unlimited. Sa tao kanina, limited lang tayo. Pero sa Diyos, walang katapusan o walang hanggan. Ang biyaya ng Panginoon talaga, siksik, liklik, at umaapaw. Lalo na sa mga nananampalataya sa Kanya. Sabi nga niya, magbalik loob lang tayo sa Panginoon. Ibibigay niya sa iyo lahat. Di ba? Alam niyo yung blessing ng Panginoon pag tinanggap natin, napakabuti, napakarami. Bibigyan ka muna ng problema ng Panginoon. Pero sa likod ng mga problema na yun, may malaking pader kang haharapin. Pero andyan na pala yung blessing sa likod niyan. Kailangan mo lang ito tawirin. Mabigat ang pagdadaanan, pero maganda ang goal. Maganda ang lalabas. Maganda ang reward sa atin ng Panginoon. Next po. Eternal. Yan. Habang buhay o hanggang wakas. Bago pa tayo pinanganak dito sa mundo, kilala na po tayo ng Panginoon. At pag namatay rin po tayo, kilala pa rin tayo ng Panginoon. Kasi nga po, walang hanggan ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kahit nililapastangan na natin ang kanyang bugtong na anak na pinadala dito sa lupa para tubusin ang ating mga kasalanan, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Amen? Yan. Ways in which we experience God's love. His goodness. Tayong lahat ay kanyang nilikha ayon sa kanyang kawangis. Tayo ang kanyang obra. Sino po naniniwala na nilikha siya ng Panginoon? Taas ang kamay. Yan. Tayo po ay ang obra maestra ng Panginoon. Kasi nilikha tayo na kawangis niya. Panginoon gusto niya, almost perfect tayo, nakahawig niya. Kaya nga tayo ang pinaka-paborito niyang nilikha. Next po kayo. Yan. His faithfulness. Tapat sa kanyang pangako. Ano ba yung mga pangako ng Panginoon para sa atin?
pangako niya kay Abraham? Si Abraham, siya ang magiging ama ng kamunduhan. Sabi sa Panginoon, magkakaroon ka ng anak na kaslibo ng buhangin sa dagat. Dumakot ka kaya ng buhangin kahit konti lang. Sa tingin mo, gano'ng karami na yun? Dami, di ba? Tapos, alam niyo yung kwento ng Noah's Ark? Alam niyo yung the great time na pumatay sa maraming tao? Tapos, nakita niyo kanina yung baghari na nakita ni Ate Pat? Yung baghari na daw po na yun daw po ang pangako ng Panginoon na hindi na tayo bubunawin sa pamamagitan ng tubig. Isa rin po yung sa pangako ng Panginoon. At ang pangako ng Panginoon sa atin, na gusto natin lahat, ay ang buhay na walang sunod, His mercy. Tayong lahat ay tinubos sa ating kasalanan at tinanggap kahit tayo ay paulit-ulit nagkakasala. Alam niyo ba, sino dito bang magulang? Magulang. Papayag ba kayo yung anak niyo sinasaktan ng ibang tao? Hindi, di ba? Anong emosyon kaya papakita? Di ba galit? Bakit mo sasaktan yung anak mo? Sino ka ba? Nung bata ka, hindi ko pinapagamot sa lamok yan. Ikaw, sasaktan mo. Alam niyo po, ang Panginoon Diyos, dahil mahal na mahal din niya tayo, pinababa niya ang kanyang buktong na anak. Alam niyo ano at gano'ng kahirap ang dinanas ni Yesu Kristo nung nabubuhay siya dito sa atin sa mundo. Di ba? Napakahirap po ng dinanas niya para lang matubos ang ating mga kasalanan. Alam niyo, nagdasal ang Panginoong Yesu Kristo sa Garden ng Gethsemane. Kasi alam niya kung ano ang mangyayari sa kanya. Alam niya ang kakaharapin niya. Alam niya kung paano siya mamamatay. Alam niya ang bawat hagupit at sakit ng kanyang nararamdaman. Kaya ginawa niya, sabi niya, Panginoon, kung luluubin niyo, tanggalin niyo sa akin ang kalis na ito. Pero, kayo po ang masusunod. Kasi pag hindi ginawa ng Panginoon yun, hindi tayo matutubos sa ating kasalanan. Ang pinagtubos mo sa kasalanan natin ay ang buhay ng Panginoong Jesus. Ang dugo po na tumali sa Kanya, siya po ang nagligtas sa atin sa kasalanan. Amen? Mahirap po sa isang magulang na makita ang kanyang anak na nakapako sa krus, kahit kay Inang Maria. Hindi niya po matiis makita ang kanyang anak na naghihirap. Di ba hanggang sa huling salita ng Panginoong Hesus Kristo, anong sabi niya? Panginoon, patawarin niyo po sila. Hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Hanggang sa huling pagkakataon, tayo pa rin ang iniisip ng Panginoon. Kasi nga, mahal tayo ng Diyos. At alam ng Panginoong Hesus Kristo kung gaano tayo iniibig ng Diyos. Sige po, sunod po. Yan. His patience. Tanggap tayo ng Panginoon kahit tayo ay makulit at matitigas ang ulo. Sino po ba dito ang hindi nagkakasala? Wala po, di ba? Halos lahat po tayo nagkakasala. Meron po tayong tinatawag na white lies. Yung white lies na po ito po yung kasinungalingan para lang makalusot ka sa isang bagay. Di ba? Maraming form ng ginawa tayong kasalanan. Kaya nga tayo nagkukumpisan sa pare. Minsan, sa sobrang bigat ng kasalanan natin, nai-stress tayo. Iniisip natin paulit-ulit yan. Diba? Hindi natin kaya, paano ba sasabihin ko ganito ginawa ko, ganito ganyan. Pero napaka-buti ng Panginoon. Kasi kahit anong tigas ng ulo natin, kahit anong sakit ang idulot natin sa Panginoon, nung panahon na pinapako ang kanyang anak sa krus, daw maraming tumutod kaya sa kanya. Marami ang hindi naniniwala. Marami ang yumurak sa kanyang pagkatao. Pero anong ginawa ng Panginoon? Tinanggap pa rin tayo. Hindi nagdadalawang isip lagi ang Panginoon basta pagdating sa atin, nanilikha niya. Tanggap tayo ng Panginoon, maging sino ka man. Wow. Load na nga ako sa iyo, Robin Padilla.
Next po. His justice. Tayo ay kanyang hahatulan ayon sa ating mga ginawa dito sa mundong ibabaw. Naniniwala po ba kayo doon? Sabi nila, pag namatay ka raw, makikita mo raw si San Pedro. Pwede lang? Manok. Bakit ko lang sinabi doon manok si San Pedro? Sa huling, pagkamatay daw po natin, meron daw po itong judgment. Doon daw po malalaman kung saan ka pupunta. May libro daw yan. Bawat isa sa atin, sa libro, nandun ang buhay natin nakasulat. Meron nagsabi na, pag namatay ka na raw, magpa-flashback daw sa'yo yung nangyari sa'yo. Lahat daw yan. Simula ng bata ka hanggang sa pag-teenager, yung cycle ng buhay mo, magpa-flashback daw sa'yo yan. Pagdating to sa langit, doon ka raw hatulan, based sa kung naging mabuti ka o naging masama. Di ba nga sabi nga ng Panginoon, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Diyos. Tanging isa lang, Panginoon lang. Hindi mo pwedeng ibigay ng pera. Masama ba ang pera? Hindi. Hindi masama ang pera. Ang masama, kung paano mo gagamitin yung pera. Ang masama, kung magiging sakit ka habang nabubuhay kang bilyonaryo ka. Diba? Kung mapapadpad kayo sa ospital, makikita nyo kung gano'ng kahirap ang buhay. May sakit ka na, kailangan pang pumila. Yung nakita ko, naghihingalo na, nakapila pa eh. Bago siguro tawagin, patay na yun. Diba? Ang hirap. Pero dahil nga, sa ginagawa natin dito sa mundo, ito ang magliligtas sa atin, mga kapatid. Kaya nga laging binibigyan tayo ng Panginoon ng pangalawang pagkakataon para magbago. Always na merong panahon para magbago. Hindi naman natin sabihin na nasa huli ang pagsisisi. Kasi bago mo gawin ng isang bagay, alam mo sa sarili mo kung tama o mali. Amen? Nakukonsensya ka, tama. Kaya yung Panginoon, binubulungan ka rin. Kung tama ba o mali ang gagawin mo. Tapos sasabihin mo, nasa huli ang pagsisisi. Pero, gaya nga sabi ko, tao lang tayo. Binigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan, pumili ng tama at mali. Pero sa likod ng tama at mali na yun, nandiyan ang Panginoon para ituwid ang pagkakamali natin. Kaya nga diba bago mamatay ang isang tao, gusto niya magkumpisal. Gusto niya sabihin sa pare. Gusto niya sabihin na yung mga kasalanan niya. Kami mga lay minister, meron po kaming tinatawag na visitation sa mga taong hindi na kaya magsimba. Kami na po yung nagdadala ng consecrated host. Tapos, pag hindi na po nila talaga kaya, nagpapatawag sila na pare. Ang sabi nila, pag nagpapatawag ito ang pare ang isang taong may sakit, mamamatay na raw po yun. Pero no, mali po. Yun po, yung pinapahid na oil, para po gumaling yung tao. Ibahin po natin paniniwala natin, hindi po para mamamatay na yung tao, kaya nagpatawag ng pare. Nagpatawag po ng pare para ilagay siya na oil sa loob. Para, una, magsisi sa kasalanan at tanggapin ang healing ng Panginoon. Next po. Yan. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Alam niyo po ba yung 10 utos ng Diyos? Tandaan niyo yung 10 utos ng Diyos? Hindi. Kaya ginawan 2 na lang. Ano yung una? Mahalin mo ang Diyos. Sa pangalawa naman po, di ba sinabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa sarili. Lagi po natin pairali ng pagmamahal ng Panginoon. Yan, nakita niyo po yung mahal ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kaya ang sinabi sa iyo nila, hindi po ako tumayo na ganito na po rito. Bago po ako nag-start bilang sa charismatic, isa po akong tambay sa amin. Typical na tambay. Paborito kong gawin ay mag-basketball. Umuwi ng gabi sa bahay namin, siguro mga alas 3 na madaling araw, barkada. Masaya kasama barkada eh. Ngayon, one time, nagsimba ako, sabi ko, Lord, gusto ko po magbago.
Pero, hindi ko po alam kung paano. Alam niyo kung ginawa yung Panginoon sa akin. Nakikita niyo po ba to? Holy Family. Ang charismatic community po ay nagkaroon ng house-to-house ng Holy Family. Napunta po ito sa bahay namin. Yung mother ko po, nabubuhay siya. Siya po ang tumanggap ng Holy Family. Ako po, dahil hindi nga ako sanay sa mga ganitong bagay, umakit ako sa taas, nakahubad ako ng damit, naka-boxer short ako, nakahiga ako, may cellphone ako. Tinawag ako ng nanay ko, sa dami namin magkapatid siyam kami. Ba't ako tinawag ng mama ko? Tinawag ako ng mama ko. Sabi niya, "Na, baba ka muna." Ay, "Bakit ma? Basa ka lang doon." Ay, "Ano basahin? Merong bisita doon yung Holy Family." Sabi ko, "Ayoko mo. Nahihiya ako." Sabi ng mama ko, "Sige, baka kaya mong bumaba?" Bumaba ako. Nagalit nanay ko eh. Ayoko magalit yun eh. Ang dami lumilipad. Bumaba ako. Pagsilip kong gano'n, umatras ako. Sabi ko, puro matatanda. Sabi ko, "Ano ba ito? Paano ko magbabasa nito?" Sabi ko, "Sige mga bihis lang ako." Kasi nakakaya naman, nakaboxer ako, sa kabad ako, babasa ako ng litanya ng Holy Family. Pagbaba ko, di ko siya tinitignan. Kasi nahihiya ako. Kasi nakita ko yung pagmumukha nila, lahat po sila nakangiti sa akin. Di ba? Yung mukha nila, masaya sila. Parang ayaw silang tignan kasi kumingiti rin ako. Yung nakahawa ka, yung sisa pag tignan mo, umiti ka sa katabi mo, tatawanan ka, tapos may makingiti yan. Pero pagka-awal mo, nginitihan mo, bad trip sa'yo yun. Di ba? Iba interpretation yun eh. Bastos to ah, miningisihan ako ah. Parang masaya pa to ah. Yung nakita ko sila, iba yung feeling ko, ang gagaan sa buka. Yung vibe nila, iba. Naalala ko, naiiyak ako. Nauna yung sipong ko, diba? Ano po yun? Ayun po yung turn ng buhay ko na umpisa ng pagbabago. Nagbasa ako ng litanya ng Holy Family. Nabulol ako. Kasi sa gospel, pag nagbabasa ka ng gospel malalim, hindi naman ako nagbabasa ng Biblia. Nabubulol ako sa bawat word na sinasabi ko. May tumapik sa akin, "Brother, okay lang yan." Sige, pinaloy ko po. Ngayon, yung Holy Family na yun, kailangan dasalan nyo 7 days pag nasa bahay. Yung ate ko po ang nagdadasal yun. Sobrang dami kong kapatid na libre. Ako na naman po ang tinawag. Pangalan ko kasi Boyong. Yung, halika, rosaryo tayo. Hindi ko alam paano gamitin yung rosaryo. Sabi ko, "Ano ba itong bilog-bilog na to? Paano ba to?" "Sige, sundan mo lang ako." Sinusundan ko ate ko. Monday, nakikinig lang ako. Tuesday, nakikinig lang ako. Wednesday, sumasabay na ako. Thursday, ginagano ko na yung rosaryo. Alam ko na kung ilan yung ama namin at duwalhati. Thursday, alam ko na yung mga, iba ba? Misteryo. Friday, iiwan niya na ako mag-isa. Ako na lang mag-rosaryo. Sabi ko, kailangan dalawa tayo. Kaya nga Holy Family yan eh. Dapat nga pamilya ka na nagdadasal. Sabado, ito na. Kukunin na nila Holy Family. Ibababa na nila sa kapitbahay natin. Sabi nung isa, kasama nila, kaklase ko pala yun, nung high school. Kaso yung kaklase ko yun, namatay na siya. Sa sakit na leukemia. Sabi niya sa akin, "Uy, classmate, dadaanan ka namin sa bahay mo ah." Ikaw, bakit dinadaanan doon? "Sama ka sa amin sa prayer meeting," sabi ng mama mo. "Ha?" Sabi ko, "Palang desisyon mama ko ah." Sabi ko, "Hindi, wala akong sinabi, sasama ako sa inyo." Sabi ko, "Wala nga, daanan ka namin." Dinaanan rin ako, practice. Martes, wala ako sa bahay. Ligtas ako. O diba? Sunod na Martes, nakalimot ako. Nahuli ako sa bahay namin. Sabi ng mama ko, "Sumama ka. Nakatambay ka lang, sumama ka muna." No choice ako.
Sumama ako ngayon. Sabi ko, ano ba to? Unang araw, meeting nila. Meeting nila, nagkakagulo. Nagbubunutan sila. Kung sino praise and worship, sino yung ano. Tapos, nakikita ko, ano ba to? Nag-aaway sila. Yun pala, hindi pala sila nag-aaway. Ganun lang pala talaga sila mag-usap. Ngayon, nalaman ko na. Kasi nung sumama ako sa kanila, ganun na din ako kakulit. Nung time na yun, tumatakas pa ako eh. Pero gumagawa ang Panginoon ng paraan para bumalik ako sa kanila. Sige, sabi ko, sige, subukan ko. Sabi ng barkada ko, oh, yung, saan ka pupunta? Nakapustura ka. Hindi, dyan lang. Kasi, inuutusan na ako ni Kuya, bumili lang ano, nakabuli, nakapantalon, tapos naka eh. Yung t-shirt pa ako nun eh. Sabi lang ko, sige, okay lang. Titingin mo na ako dyan kung may titingin pa sa akin eh. Punta ako sa bahay. Eh yung mga tropa kong iba dun, sa kristal, nalaman nila, nagkakalig-alig daw ako. Sabi, isip mo yun, nagkakalig-alig po. Alam niyo, sunod na Biyernes, nagsiset up ako. Nasa prayer meeting ako, tamburin ako sa gitna eh. Tapos yung personal testimony nila, nasalita ako. Nakita ko yung mga barkada ko sa likod, gumagano no? Inakaway lang ako sa pintuan. Ano naman ito? Gagagano ko. Ang nilaloko ko, may nasalita ako. Alam nyo, ang buti ng Panginoon. Sa tagal ng panahon na nandito ko sa Panginoon, sa paglilingkod pala, hindi pala ganun kadali. Akala ko, nasa Panginoon na ako, wala akong mararamdam na hirap. Mali. Una, naoperahan po ako sa appendicitis. Medyo nahihirapan kasi ako nun eh. Hindi ko alam kung paano, ayaw mo operahan, takot ako sa karayo. Yung karayo tinutusok sa sulo ko, binakalaki eh. Pero no choice ako eh. Kailangan ko gawin kasi mamamatay ako pag hindi ko na-operahan. Napakahirap. Sabi ko nga sa inyo, napakahirap ng pinagdadaanan ko. Habang naglilingkod lalo ko sa Panginoon, nandirito na yung mga pagsubok. Ang una palang namatay, si Papa. Ako po yung nagbantay sa ospital. Binayos yung Papa ko. Sabi ng Papa ko, uwi na tayo, nasa ospital yun eh. Uwi na tayo. Sabi ko, bakit pa? Maingay sa taas. Taas daw. Eh yung case namin ngayon, bubong na po yun sa Chinese General Hospital. Tapos kami lang po yung tao sa kwarto. Sabi ko pa, walang tao dyan sa taas pa. Sabi ko, tayo lang ang tao dito. Alam mo lagi, hallucinate na yung Papa ko. Yung time na yun, nalaman namin na stage 4, cancer na pala siya. Ngayon sabi ng doktor, pauwi niya na si Papa yun. Kasi, kahit anong gawin natin dito, hindi na natin masasalba kasi yung bukol niya kumalat na sa baga sa organ niya. Alam niyo, nalaman tatay ko na uwi na siya. Hindi na po makatayo yun. Tumahin mo yung Papa ko, binulot yung swero, naglakad. Palabas doon sa pintuan ng kwarto. Ginagulat kami. Tapos yung pagdating niya sa bahay, umigala lang yung Papa ko. Sabi ng kuya ko, madaling araw binising ako, yung kontakin ko na yung mga kapatid natin. Sabi ko, bakit yan? Tignan mo si Papa. Yung hininga niya, hinahabol na lang yan. Nakita ko yung Papa ko, tinawag ko yung mga kapatid ko, pati yung nasa Japan, binidyo ko na lang ako. Mahirap makita yung halo sa buhay ng hihingalo. Sa harapan ko mismo nakita ko yung huling hininga ng tatay ko. Isang huling hiningang malalim. Pagtapos ng hininga na yun, yung mata niya, umangat na. Tapos umanga na lang siya. Kala ko gano'n na lang. Kala ko yun lang. Pagtapos ng siguro mga 3 years, 2 years, dahil nag-stress yung mama ko, di ba sabi ko sa inyo, malinaw, nakaka-stress ang problema. Na-stress yung mama ko kasi nawala yung kabiyak niya. Na-stroke si mama. Hindi na makakain ng mayayat din. Sabi na natin, pag-check up natin sa Nabotes Hospital. Check up lang.
Dinala namin. Pagdating po doon, nakaupo sila ako sa wheelchair. Nagulat ako, yung mga doktor nagtakbuhan, yung mga nurse. Yung mama ko pala, bigla na lang nangisay. Tumakbo ngayon sa ate ko, umiyak ako. Ate, si mama ate. Pinapump na lang. Kasi nakita ko yung mama ko, nililiga sa sa kama. Tapos may doktor na tumalon sa, nire-revive. Yung may kuryente, clear. Ginaganon siya. Tulala po ako nun. Halos hindi ako makapagsalita. Sabi ko, naalala ko na naman kay Papa. Tapos kay Mama. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, ito na naman, bumalik na naman sa akin. Yung trauma ko, ayaw mamatay magulang ko. Bumalik na naman sa akin. Nakita ko na naman na mamamatay sa akin. Ako po rin yung kasama nun sa hospital. Ako rin po nakasaksi kung paano nire-revive yung nanay ko. Sabi nung Sir, pasensya na kayo. Hindi na natin kayang tusukan si Mother kasi sobra na po tayo sa wala na po tayo magagawa. Talagang ayaw na po, hindi na po mag-revive yung heart niya. Mahal na mahal yung nanay ko eh. Mamas boy po ako. Umiyak po talaga ako sobra sa hospital. Hanggang ngayon yung picture niya nung namatay siya dito sa cellphone ko. Pag nag-scroll ako, nakikita ko, binibigis ako yung pag-ano eh. Ginagano ko pagod yung picture, parang scroll kagad eh. Kasi ayoko sa, naaalala ko sa isip ko yung nangyayari. Dalawa na mala sa akin, nanay at tatay ko. Sabi ko madali lang, pero hindi. Bawat araw, bawat oras, yung amoy ng magulang mo, nawawala. Yung alaala ng magulang mo, nabubuha sa isip ko. Alam niyo, minsan na naginip ako, masaya ako. Kasi nakita ko yung mga magulang ko sa panaginip ko. Dumating yung panahon na pandemic, may lolo pa ako. Yung lolo ko nagkasakit naman. Nahirapan huminga. Ang ginawa namin, kasi yung lagnat niya, hindi nawawala. Pandemic, bawal lumabas eh. Ayun po yung time na ang COVID dito sa Nabotas, 3 pa lang, 2. Sinubod namin siya sa Tondo General. Hindi kami tinanggap. Kasi raw po, puno na raw po ng COVID patient. Pumunta kami na Nabotas sa hospital. Pagdating doon, isa lang po ang bantay dapat eh. 2 kami ng lolo ko. Pinakain ko pa si lolo ng sopas. Tapos, nag-CR pa yun. Matigas yung lolo ko kasi makulit na medyo magagalitin yung magagalitin na eh. Nakikita niya kasi yung mga nurse nun, alam mo, astronaut. Yung nervous lolo ko. Natatakot. Ginawa ko, sinarado ko yung kortina. Sabi ko, no, lalabas na ako, ayusin ko lang yung kwarto natin. Nilalakad ko, wala akong tulog. Pagbalik ko, nagulat ako, yun na naman yung sitwasyon. Nire-revive na naman yung lolo ko. May doktor na naman sa ibabaw niya. Sabi ko, ano ba naman yan? Sabi ko, ito na naman, nag-flashback na naman sa akin. Kung gano'ng kahirap kung makita mo, namamatay na naman yung isa sa parte ng pamilya mo. Hirap na hirap ako nun. 2 lang kami. Hindi ako makalabas. Yung ate ko wala kasi pinauwi. Tinawagan ko sila. Sabi ko, punta na kayo sa ospital. Sabi ko si lolo. Revive na lang. Na-revive pa yung lolo ko sa beses. Bumalik yung heartbeat niya. Nung akala ko kampante na ako, pumunta ako sa nurse station lang at tumalikod lang ako. Bigla nag-flatline, nagtakbuhan na naman yung nurse tapos nagtawag ng doktor. Yung time na yun, hindi na siya na-revive. Yung time na yun, gusto namin siya iburol, pero bawal. Kasi, bawal daw. Sabi ko, anong choice nyo? Wala kayong magawa, hindi ipakremate. 3 na nawala sa amin. Pagdating pa sa bahay, in-isolate kami. Kasi ang nilagay sa death certificate, COVID.
Pero ang sinabi sa akin ng doktor, heart attack. Kasi may nervous yung lolo ko eh. Pero nga dahil nga, alam niyo na, ginawa ko COVID. Ang hirap mo sa pamilya namin, ginawa kami, alam niyo, baboy, ina-spray yung bahay niyo. Pinagdidirihan kayo. Kami yung pangatlo na pamilya nagkaroon sa amin dito sa Nabotas, kami yung sa Pitbahayan. Ang hirap nun. Halos mga kapitbahay namin. Kasi natakot sa COVID, di ba? Pinitog lang kami. Tapos may pumunta pa na swab test kami, naka-PPE. Kita ka lang ambulansya nun, nakakatakot na kasi mga news nun. Pero nasurvive namin yun, mga kapatid. Akala ko magiging okay na lahat. Nakaraang taon po, naglilingkod po ako naglilingkod ako ng tapat sa Panginoon. Nakaraang taon, prayer meeting namin, bigla pong sumakit yung tagiliran ko. Kasi namilipit ako. Prayer meeting po namin yun Pero hindi po ako huminto sa pagbibase. Kasi nasa gawain ako, kahit masakit tinitiis ko yun. Yung pagtapos na napaupo na talaga ako sa sakit, hindi ko na kaya. Pagdating namin sa bahay ni Sister Almira, nagpatakbo na ako ng ospital. Kasi hindi na ako makatayo, konting galaw ko lang, masakit na. Dinala ako sa Tondo General. Alam niyo yung kasabayan ko doon, pipila ko pa talaga. Yung kasabayan ko, naghahabol ang hininga. Heart attack din. Sabi ko, nurse, unahin nyo na yun. Sabi ko, ako kaya ko pa naman titiis ko pa. Sabi ko, ito si tatay, mamamatay na to. Nakahiga na siya, tapos yung anak niya, umiiyak, pinapump na lang siya. Pero wala Kaya sunod-sunod ko talaga. Hindi ka makapasok sa emergency kasi yung time na yun, may isolate pa rin. Finding sa akin, kidney stone. Nagkaroon ako ng kidney stone. Gumaling naman ako, thank you Lord. Ang problema, itong June, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi ganito katawan ko. Mataba po ako, chubby ako. Itong June, tapos ang birthday ko, nahilo po ako. Sumakit yung ulo ko, nasusuka ako. Sabi ko kanina, punta tayo sa ospital. Baka ako na mataas yung BP ko. Pumunta ko na po sa ospital. Napunta sa ospital, sa akin yan. Mahal na mahal ko yan. Punta ako doon. Pinainom ako na, pababa ng dugo. Bumaba na yung dugo ko, sabi siya, okay ka na, pwede ka na umuwi. Alam ko, ganun lang, simple lang. Pag uwi ko, pagdating ng alas 6 ng gabi, matutulog na kami. Kumakapal na naman yung mukha ko. Di ba kapal mukha ko, kumakapal lang, mamanit. Sabi ko sa kanya, parang iba na naman ito nararamdaman ko. Punta ulit tayo sa hospital, punta na naman kami. Gano'n na naman ko ginawa, senaryo, bigyan ng gamot. Mabot ka na yung madaling araw, pinauwi na ako. Sabi sa akin, send balik kayo for check-up. Ako na lang mag-isa, nakatulog ako Kinabukasan, mag-visit ako ng araw for check-up. Nandun ako sinapunta sa hospital, ako po ako. Nararamdaman ko na naman. Kumakapal na naman yung mukha ko. Hindi pa makapal yung mukha ko Mataba po ako rin, pero nakakapal pa. Sabi ko, iba na po Binipi ako. Sabi sa akin, Sir, sama ka sa akin. Sabi ko tayo, doon ka muna sa emergency. Mataas dugo mo. 180 over 140. Sabi, pahinga ka muna. Nabiga ako doon. Sabi ko, ito na naman, tamakdo na to. Sabi ko, hanggang kailan kaya ito? Bakit talaga sakit ko? Pinalagyan ako ng tinignan yung heartbeat ko. Tapos pina-x-ray ako, okay naman. Umuwi kami, umaga na. Sabi ko kay Almira, hanap tayo ng doktor, magpaprivate na lang tayo. Baka mamatay ako dito. Baka maging kwento na lang ako ng bait-bait ko. Lumipat po kami ng ibang doktor. Kung napunta po kami sa City Doctors, ipa-check up ako. Nilaboratory ako. Alam nyo, kumbaga sa test,
basahan mo ako. Ang saya. Cholesterol mataas. Uric acid mataas. Triglyceride mataas. Bad cholesterol mataas. Creatinine ko, ang saya, mataas. Sabi ng doktor, wow, buti hindi ka pa inatake sa puso, brother. Natakot ako. Sabi niya, sige, ito gawin natin. Inumin mo itong gamot na ito. Ang dami. Dala ko ba eh. Doon. Piningin mo ang gamot. Sabi, sunod na ano ko, sunod check up. O sige, brother, magpaano ka, magpa-ultrasound ka. Suspected kidney problem. Ultrasound ako. Eh, syempre, lumabas yung result. Ako si Google ako eh. Google ko nga ito bago magpa-check up ko ito. Hindi ko maintindihan. Ano yung parenchymal disease? Ano yung glomerulonephritis? Ano yung IgA? Punta ako sa doktor. Sabi niya, brother, bata ka pa. Akala ko may taling na buhay ko. Ito bakit mo doon? Nagbago yung mukha ko eh. Bata ka pa para sa sakit na to. Kung ano ba nangyari sa akin? May damage yung kidney mo. Both kidney are damaged. Sabi niya, umiinom ka ba? Wala po akong biso. Sabi ko, wala po akong alak, wala akong sigarilyo, wala akong babaka. Sigurado ka lang. Wala po ako sabi ko. Sabi ko, isa po ako lay minister. Sabi ko, occasional lang, tikip-tikip lang. Sabi ko, sabi niya kasi bro, may damage yung kidney mo. Possible, sa taas ng dugo mo bro, high blood ka. High blood ka, hindi mo nararamdaman. Recent kang naramdaman mo nung ano na yung ano mo. Yung kidney mo humingi na ng tulong. Na-depress ako doon. Sobra. Alam na mga kasama ko yan dito sa prayer meeting. Hindi ako makatayo sa higa. Alam mo, nung punta ko doon, malakas ako. Nung umuwi ako, hindi na ako makatayo. Nalugpong ako sa depression. Sabi ng doktor, bawal ka kumain muna ng karne. Sabi, karne lang ang protein. Alam mo, ginawa ko, lahat binawal ko sa sarili ko. Nanghihina ako ng gusto. 2 kutsara lang pinakain ko, yung 1 kutsara, hindi ko pa malunod. Nawala na ako ng lakas sa paa. Nawala na ulo ko, hindi ko na matayo. Sakit na ng katawan ko. Yan yung katawan na wala na ang gulay mo. Sabi nga, Nalira, lumabang ka. Sabi niya, kaya mo yan, lumabang, tulungan mo sa sarili mo. Sabi ko sa sarili ko, Lord, bakit ako ba? Bakit ako pa nagkaganito? Sabi ko, naglilikod naman ako ng tapat sa'yo. Sabi ko, sinusunod ko naman lahat ng gusto mo. Sabi ko, nag-lay minister na ako eh. Sabi ko, bakit ako ba? Eh, may barkada ako nagpapakamatay, buhay pa rin hanggang ngayon eh. Gusto magpakamatay. Pero buhay pa rin. Laklak ng alak, pero ang ganda ng katawan. Eh, kung bakit ako ba? Ito na. Hindi na ako nag-prayer meeting eh. Nahihina yung katawan ko. Marami na akong tanong, sinagot ng Panginoon niya. Alam mo, paano sinagot? Wala akong nagawa sa bahay. Scroll. Cellphone. May mga gospel na lumalabas. Kinuha ko yun. Sabi ko nga, tama. Lingkod ako ng Panginoon, dapat malakas ako. Nag-prayer meeting, pumunta ako. Nanginginig pa ako. Pero sabi ko, sa kanila, mamamatay tayo masaya. Amen? Amen. Kasama kayo sa akin, mamamatay na masaya? Amen. Amen. Ngayon, nephrologist na ako nagpunta. Sabi sa akin, meron akong chronic kidney disease stage 3. Ang stage 3, damage na, wala na reversal. Kapunta na ako ng dialysis. Kaya naging ganito po ako talaga. Sabi sa akin, bro, sir, wala na po itong balikan. Damage yung kidney mo, hindi ka na makakabalik sa normal. Pero, kaya mong pampahintuin yung progress na. Mahina ano lang. Pabagalin lang ba? Sabi ko, pero mabubuta pa rin ako sa dialysis. Sabi ko, posible.
Yung creatinine ko nag-umpisa sa 149. Pumalo ng 146, tumaas ng 150, nag-151, na-reset ngayon, 156. Ibig sabihin, tumataas. Nasa stage 3A na ako, glomerular nephritis. Doon ko na intindihan yung glomerular nephritis. Parang cancer sa buhay ko. Hanggang ngayon po lumalaban po ako. Pero alam ko, sabi ko sa sarili ko, God is good all the time, and all the time God is good. Amen. Kaya nasa harapan po ako ngayon. Ngayon po, gusto ko sa magsipikit po tayo. Ibigay po natin ang panalangin para sa Panginoon. Magpasalamat tayo kung anong meron tayo ngayon sa oras na ito. Sabihin natin sa Kanya, Lord, maraming salamat, Lord, sa buhay na ito, Lord. Itong buhay na binigay mo sa amin ngayong araw na ito, Panginoon. Sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa pamilya namin. Sa mga blessing na binibigay mo, Panginoon. Sa mga katabi ko, brother and sister ko, Panginoon. Magkakataon ko na ito, Panginoon, para sabihin sa inyo na mahal na mahal kita, Panginoon. Inahalin mo yung anak mo para sa akin eh. Pagkakataon ko naman, Panginoon. Paramdam natin sa Kanya kung gaano tayo ka-bless. Kung gaano tayo nagpapasalamat. Kung gaano natin siya mamahal. Mahal na namin, Panginoon. Kaya alay namin ang buhay namin sa iyo, Panginoon. Itong oras na ito, Panginoon, para sa iyo lang ito, Panginoon. Habang kami po ay nabubuhay, Lord, hindi po natin kayo makakalimutan, Panginoon. Bawat pamilya, bawat kasama, bawat kakilala, tinataas namin sa iyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na nandito ka namin sa tabi namin, Panginoon. Sa buhay, sa hininga namin, Panginoon. Marami kang ginagawa para sa amin. Ito po ang pagkakataon na susumli namin sa iyo, Panginoon. Lahat pagdarasan, Panginoon, pupurihin ka. Sa oras na ito, Panginoon, hayaan yung sabihin namin na mahal ka namin, Panginoon. Lord, I love you. Mahal na mahal ka, Lord. Kahit ako ay makasalanan, Panginoon, hindi mo ako nakakalimutan, Lord. Sa oras na kailangan kita, Panginoon, pagpasaya ako, nakakalimutan kita. Natawag lang kita pag may kailangan ako. Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Hindi ko gustong gawin ko. Nagkamali ako, Panginoon. Pero, handa ako bumawi, Panginoon. Itong oras na para sa ilang ko. Tataas mo ang pangalan mo, Lord. Lord, I love you, Lord. Mahal na mahal kita mula sa puso mo, Panginoon. Yung mga tinuturo mo sa akin sa araw na ito, sa buhay, Panginoon, ibabalik namin sa ito. Kami naman na magbabalik sa iyo ng siksik, liklik at umaamo ng pagpupuri. Maraming salamat, Panginoon, sa oras, sa pagmamahal, sa lahat ng biyaya, Panginoon. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang ngalan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po ng aming kakarin sa araw-araw, patawaran mo kami sa aming kasala, para pagkatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag po kami nakikinig sa tukso at diyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo, Kabahan sa una ng pagkailanman sa mga hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama, ng Anak. Ang Espiritu Santo. Amen! Amen! Muli po, ako po ay magpasalamat. God is good!